wala naman kami na monitor. And so far as I'm concerned. Bagaman naka-red alert status ang puwersa ng Sandataang Lakas ng Pilipinas sa gitna ng idinaraos na rally ng isang religious group, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na wala silang namomonitor na anumang seryosong banta sa seguridad sa bansa. Paliwanag ng Defense Chief, routine at normal na anya ang hakbang na pagdedeklara ng red alert status ng AFP sa tuwing may malaking pagtitipon o mga kilos protesta. Anya, support lamang ang papel ng AFP sa Philippine National Police upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan. Well, routine lang naman yan. There's ongoing coordination with the PNP. Ang AFP ay support lamang sa PNP pangalagaan yung katahimikan. That's normal and routinarity. Samantala, wala pang kumpirmasyon kung sino ang susunod na magiging AFP Chief of Staff sa nalalapit na pagreretiro ni General Romeo Browner Jr. ngayong Hulyo. Ayon kay Secretary Teodoro, nasa prerogative ng Pangulo ang pagpili ng susunod na leader ng AFP at tumanggi na itong isapubliko ang mga rekomendasyong isinasagawa. Yun ay usapin for the decision of the President at yung choice ng Chief of Staff talaga pupuntahin sa lahat ng ibang mga posisyon sa Armed Forces. So, hintayin ko yung pasya ni President, hintayin namin lahat ng pasya ni President. Sinabi rin ng kalihim na mahalagang maipagpatuloy ng susunod na AFP Chief of Staff ang mga reformang sinimula ni General Browner. Nonetheless, yung succession very important at mahirap din you must choose somebody who will build on yung magtutuloy yung legacy ni General Browner. At mahirap yung standard na nakita ni General Browner na makataas, whether sa local at sa international at saka sa overall management ng joint supports ng AFP at katulong po sa reforms na kinakailangan gawin at saka sa transition from solely ISO to both. Iginiit naman ng Defense Secretary na mananatiling nakatuon ang AFP sa pagpapanatili ng seguridad at pagpapatuloy ng mga reforma sa Sandataang Lakas habang hinihintay ang magiging desisyon ng Pangulo sa susunod na AFP Chief of Staff. Kaugnay naman ng mga batiko sa kanyang mga pahayag tungkol sa issue sa West Philippine Sea, iginiit ni Teodoro na pawang katotohanan ang kanyang mga sinasabi. Sa akin naman, taong bayan na maghuhusga wala naman ako sinabi na hindi totoo. Totoo naman lahat ng sinasabi ko. At hindi ko problema kung wala naniniwala sa kanila. Problema nila yon. Palagay ko tumingin sila sa salamin. At hindi naman Chinese ang kalaban natin dito na tao. Communist Party ng China at saka gobyerno nila na nag-aagaw ng teritoryo at babaliktad ng istorya. No? So, hindi nila madaan sa issue, dinadaan na lang nila sa alboroto. Di ba yun ang statement ko, sa alboroto. Samantala, hinggil naman sa inihaing kaso laban sa kanya, kaugnay umano ng Maltese passport. Sinabi ni Teodoro na hahayaan na lamang niyang umusad ang proseso. Kung nagsampa, tignan natin ang kalalabasan. Kaso yun, matagal ko nang clarify yan, ayaw nila maniwala. Di patunayan nila, sila nagsasampa, patunayan nila. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.